Vince? Kanina nag-uusap kami ng mga bagong pare na lahat kami nag-uusapan yung experience namin ng first 24 hours. Tapos ano, masaya. Buti nandito. Buti nandito ngayon. Actually, nung mga first few days before, kinakabahan kami, natatakot kung ano yung mangyayari, ganyan. Pero nung kahit ibigay sa amin yung mga assignment na hindi naman namin in-expect, masaya naman. Kasi, kung tutuusin, 11 years namin inisip na kahit saan, Lord, kahit saan dalhin, kahit saan pumunta, game. Isa lang ang kondisyon namin is lagi sa lagi mo lang paalala na kasama ka namin. Bukid nun. So, yun ang prayer ko. Excited na nga ako eh. Nag-aaral na ako ng Bisaya. Tentative 1 year muna. Nakapag-stay na ako doon ng 2 buwan. So ang assignment ko po ay assistant parish priest sa Maria Reina na sa Pulangi. Pulangi, yun ang ilog sa gitna ng bukid doon. Kasi ang mga parokya namin malapit sa ilog. Tapos mga kapilya niya nasa... So, kailangan namin... Kasi mga ibang kapilya doon sa tuktok ng bundok, isang beses sa isang taon na nakakapag-misa. So, para makapunta doon, minsan kailangan mag-motor, mag-hike, at sasakay ng kabayo. Sasakay ng kabayo. Tapos, ang tentative na... ang temperature, 17 to 20 degrees lang. Malamig. Kasi bundok. Tapos pagdating ko doon, kailangan akong gawing dato ng 3,000 para maging assistant pa. So gagawin nila akong dato sa 3,000. May right pa. So ang ginagawa doon, papatay ng manok. Kasi gagawin yun. Lalagyan ng mukha namin ng dugo. Kasi part yun para magkaroon kami ng authority sa tribo nila. Tapos chaplain din ako ng IB schools, mga indigenous people. Sabi mo may mga NPA doon pa. Sabi mo takot ang mga NPA sa mga... Pero yung mga NPA doon, takot sila sa mga pare. Kasi yung unang pare, ng panahon ng Amerikano pa, hinabol yung mga NPA ng walis tambo. Sabi, hindi mo kami pwede awayin ng simbahan kasi kami nagpapaaral sa anak niyo. Jesuit. Ang daily life namin ay nagiging Ibang food group, parang kahit mo yung sila, parang ay, hindi. Parang ayan ang mag-hear ng mga... Si Father James kasi alam niyo naman kwento ni Father James. Tapos dumating yung Yolanda, bagyong Yolanda. Tapos nawala na yung contact. Tapos kwento ng mga kapitbahay na ganun yung nangyari. Bumaha, tapos yung nanay wala na, nalulog na yung nanay. Pero hawak-hawak pa rin ng tatay. Tapos binatuhan na sila ng lubid para maligtas. Pero ayaw bumitaw ng lalaki doon sa nanay. Kaya inako sila pareho. Tapos nung nag-retreat kami, kasi nalibing sa mass, hindi namin alam kung saan, nawala, gano'n. Pero sa prayer, lagi nakakatuwa sa prayer ni Father James is lagi niyang lagi niya nakikita yung image nung magulang niya, yung asawa, hindi binibitawan yung isang asawa. Tapos sabi ni Lord sa prayer niya, yung hawak ng tatay mo sa nanay mo, ganoon ang hawak ko sa'yo. So sabi ni Father James, is kahit anong alon ang dumaan sa buhay mo, hindi kita nabitawan.
Para kami, tapos pinadala pa siya sa Myanmar, may kudeta yung mga sundalo doon. Tapos, ano lang, 0.1% lang ang Kristiyano doon. 0.1% lang. Paano ba yung Hindi kasi ang mga Jesuita kasi, mga misyonero kami, pagka hindi pa prepared yung lugar para dumating ang mga diocesan, yung mga obispo, kami muna magpagkan doon. Ayusin muna namin, paparamihin. Pag marami na, may makukuha ng bunga. Diocesan na. Sila Father, ang mga diocesan na ang pupunta. Ngay, kasi nung mga 6 months ago, may isang pari doon pinili. Kasi hindi huminto sa checkpoint. Pero buti hindi naman namatay. Tapos, ang nakakatuwa din sa Jesuita din. Mga Jesuita yung mga pari Ano doon. ilang taon na ba si Father G? 42. 34. Tapos, ang magandang nangyari doon sa kanya, is, nung bago kami magpare, bago kami maordinahan na diakono, nag-retreat kami. Tapos sabi niya kay Lord na, Lord, paramdam mo lang sa akin na hindi mo ko iniwan. But before ng retreat, ang retreat namin, morning ng Monday, Sunday tumulog ng cellphone niya, tumatawag yung kapatid niya. Nalaman nila, yung dalawa, nalaman nila na alam natin kung saan nakalibing si Daddy, na nakalibing pala sa mass grave. Ang nagkataon, ang mass grave, pag-aari ng isang pamilya na napangasawa yung ate ni James. So nasa lupa nila, doon nakalibing. Tapos sabi namin, ang ganda kasi sabi, Lord, paalala mo lang sa akin na hindi mo ko iniwan. Hindi kayo yun. Nasa lupa natin nakalibing ang magulang mo. Yung nanay wala pa. Kasi nung before pala yung mass grave, ang mga biktima ng Yolanda, kinuhanan ng DNA, tapos kinuhanan lahat ng may hinahanap para kung matagpuan. Kaya kami, dapat ang ilalagay doon sa ordinasyon namin ay Immaculate Conception ng Malabon. Kasi taga-Nabotas Malabon ako. Pero sabi namin, James, wag yung ating na lang yung sa Our Lady of Palo. Our Lady of Palo. Yung Our Lady of Hope sa Palo. Yung Our Lady of Hope sa Palo na yun, si Ma'am, ang mahal na ina, hawak si Baby Jesus. Kasi si Baby Jesus, ginagaling niya yung rosaryo, ginamit na tali para iligtas yung mga naano sa lunod. So ang unang misa ni Father James sa June, sa third weekend ng June, pupunta kami sa Tacloban. Ang unang misa niya sa Mass Grave. This weekend, nasa nasa Rojas, sa Capiz. Kasi misa ni Father James. Tapos next week, Father Dom pala. Tapos next week, dito naman sa Nabotas. Atin lahat ng pare. Maraming, pati mga teachers ko sa atin na yun. Oo. Ano pa ba ang kwento? Simulan na tayo. Ano may tanong? May phone in. So, parang nung unang misa ba to? Pastok na doon ba? Nung una, parang tignan. Nung simula, nung mga few weeks before, parang ako, parang yung weight ng pagkapare na parang gumagano'n sa yung responsibility na tatakot ako kasi hindi naman ako karapat-dapat, alam ko yung mga kasalanan ko, gano'n, parang hindi ako prepared, alam ko kung prepared ako, parang sa isip na yung nainis ko, hindi ko prepared, 11 years na tayo lang dito. Tapos, yun ang pinagdadasal ko. So natatakot ako. So one time pumunta ako sa chapel, nagdasal lang ako sa in front of the Blessed Sacrament. Tapos, doon ko lang na-realize na kung sa totoo, wala namang karapat-dapat. Wala namang karapat-dapat. Wala namang ready talaga. Pero, ang pinakita lang sa akin ni God sa 11 years is kung ano yung kaya ko, yun lang ibibigay ko. Siya yung pupuno ng iba. Yeah, I think yun yung tiwala lang. Tapos ang nagkataon na nasa San Roque ako. Nagka-fiesta dito nung sa San Roque. Yun ang iniisip ko habang nilalakad ako. Sweet pa rin na ako, takot, yan. Pero ako maghuhumilian din. Pagtayo ko, sa harap ng lahat, bakit yung mga tao nakagano'n sa akin?
Tapos naalala ko yung sa gospel na naalala ko yung gospel na si Jesus, umaning puso niya kasi parang ito yung mga tao niya na nauuhaw sa salita ng Diyos. Ako yung binigyan ng tungkulin para doon. So kailangan ko yun kailangan ko yun isang katuparan at yung kailangan ko maging matapang, hindi para sa sarili ko, kundi para sa bayan ng Diyos. So yun yung consolation ko. Tsaka siguro, nung mga few weeks before, masyado akong focus sa sarili ko. Nakatingin ako sa sarili ko kung kaya ko ba, matalino ba ako, matumano ba yan, kaya ba natin yan, ganyan-ganyan. Pero nung tinignan ko si God, ang Panginoon, yun na naman yung lakas eh. Ay, umisa na tayo. Ano ka tanong mo, ma'am? Tanong pa sila eh. Tanong pa, sabi mo, pasto. Inausap mo ako, sabi mo, pasto. Parang gusto mo, brother. Oo. Ayoko. Nung una, ayoko magpare. Parang nung una, ayoko na magpare. Sabi ko, sa pag-isip, bakit baka ang pagod ko Dapat kinausap ko si Father Grace. Sabi ko. Kasi nung una, parang ayoko magpare na. Parang gusto ko mag-eswita, pero ayoko magpare. Sabi ko, brother ako. May mga eswita kasi hindi nagiging pare. Pero consecrated life. So sabi ko, ayoko na magpare. Oo, yung isang kasama namin. Ang brother, father, hindi pwede mag-asawa rin. Hindi pwede mag-asawa. Yung eswita pa rin, pero hindi pwede mag-sacraments. So yun ang sabi ko. Tapos sabi, pagdasalan mo yan 3 araw. Sabi ko, hindi. Gusto ko talaga yun. To be able to share. Ano na ngayon? Pastor, ang tanong namin. Mag-imisa na po tayo. Bien Emmanuel Cruz, SJ, at Reverend Father Louis Alhambra. Tumayo po ang lahat at awitin ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ako po ay nagagalak na magmisa dito, pero kinakabahan din kasi sabi nga, walang propetang tinatanggap sa sariling bayan. Natutuwa rin ako sapagkat makakapag-misa ako kasama nyo. No? At kung may mga tao nakakakilala sa akin, nung unang-una pa, siguro yun sa Nabotas. Nung galaro pa ako, naalala ko si Pitayin, tawan-tawa sila sa akin kasi gumawa ako ng fortune plan. Tapos binindisyonan ko lang ganun. Kung kunwari akong pare. Ngayon, Pitayin, totoo na. So maraming salamat. Alam kong pinagdadasal niyo ako.
At patuloy niyo ko yung pagdasal kasi ang ordinasyon, hindi naman yan katapusan. Yan ay simula. Simula ng isang habang buhay kasama ang Panginoon at higit sa lahat, isang habang buhay na paglilingkod sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa mga banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga Panginoon Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinapahayag namin ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong pinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at sa aming sambahin lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpa niya. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Ako ang Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Namigluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isama kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin ka na nakalugnog sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Mula sa iyong buklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasahin niyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyo lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo pang lahat para sa ating mabuting gawain.
bilang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak, ngunit hinahatulan ng parusahan at hindi nananampalataya sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po. So ngayon, isa sa unang linggo ko bilang pari, ako ay binigyan kami kaagad ng trabaho na mahirap. Sapagkat, alam siguro ni Father ito, ang Holy Trinity, ang isa sa mga pinakamahirap i-explain sa pananampalataya. Napakamahirap. Paano naging tatlo pero isa? Pero buti na lang, mahirap siya i-explain. Bakit? Kasi ibig sabihin, tunay ng Diyos ay Diyos. Hindi lubos kaagad na uunawaan. Kasi pag lubos natin kaagad na uunawaan ng isang bagay, ibig sabihin ito, kaya natin intindihin. Naaalala ko ang kwento ni San Agustin. Si San Agustin na anak ni anak ni Santa Monica. Si San Agustin ang obispo ng Hippo, sa North Africa. Si San Agustin daw naglalakad sa baybaying dagat at meron siyang nakitang batang naghuhukay doon ng butas sa buhangin. Habang pinapanood ni San Agustin yon, yung bata pupunta sa dagat, sasalok ng tubig at ilalagay doon sa butas. Pupunta ulit siya sa dagat, kukunin yung tubig at ipalagay sa butas na hinukay niya. Ang sabi ni San Agustin, bata, ano yung ginagawa mo? Sabi ng bata, nililipat ko yung dagat sa butas na hinukay ko. Ang sabi ni San Agustin, anong klaseng kahangalan yan? Anong klaseng katangahan yung ginagawa mo? Tumingin sa kanya yung bata at sinabi, bakit ikaw? Pilit mong pinapasok ang reality ng Panginoon, Diyos, sa iyong maliit na utak. Bakit mo pilit iniintindi ang Diyos sa napakalimitado, makasalanan, kung minsan nagkakamali na isip ng tao? Kasi ang tawag natin sa ating Diyos ay isang misteryo. Ang misteryo, hindi yan dahil hindi natin siya maintindihan. Pag sinabing misteryo ng pananampalataya, hindi ibig sabihin nun hindi ko naiintindihan. Ibig sabihin nun, totoong-totoo ang aking nararanasan na hindi sapat ang mga pangungusap, hindi sapat ang mga konsepto para ito ay maintindihan. Ang mga misteryo, ang mga dakilang bagay sa ating buhay, hindi sapat ang mga nakasulat. Hindi sapat na sinasabi lang. Ito ay nararanasan at ninanamnam. Tulad ng pag-ibig. Tulad ng pag-ibig. Marami sa inyong natuto ng magmahal. Marami sa inyong natuto ng, sigurado ako, nagtaguyod ng pamilya. Kaya ba natin isulat yan sa handbook? Hindi. Paano ko matututo kung di kailangan mo lang maranasan? Paano ko malalaman na mahal ko pala ang asawa ko kahit na ganito? Mararanasan mo, hindi kailangan ng konsepto. Yan ang pinagkaiba sa ating mga Katoliko
sa iba natin mga kapatid na Kristiyano o mga Protestante. Sa kanila lahat may sagot. Wala ng lugar upang umihip ang hangin ng Diyos. Pero sa atin naniniwala tayo na binabago ng Diyos ang ating karanasan sa Kanya. Dahil ganun ang pag-ibig. Pero kahit na ba misteryo ang Diyos, pilit nating bibigyan ito ng pagkakataon upang maintindihan gamit ang iba't ibang maraming mga bagay. Kahapon sa una kong misa, ginamit kong imahen ng Panginoong Diyos ang pamilya. Pero nakakahiya naman kita na hindi kong uulitin yung sermon yun. So nag-iisip ako ng bago. Napakahirap kasi i-explain ang Holy Trinity. Paano natin i-explain na ang bilog ay tatsulog? Ang isa, tatlo. Mahirap. Hindi naman pwedeng 3-in-1. Kasi yung isa kong kaklase sa theology, sabi niya, explain the Holy Trinity using an analogy. Ginawa niya 3-in-1 coffee. May gatas, may asukal, may kape. Ang score, 0/10. Pero ano ba maganda? Pero siguro ang reality ng Diyos bilang tatlong persona sa iisang Diyos, pinapakita sa atin nun na ang Diyos natin hindi nag-iisa. Hindi nag-iisa, hindi siya lonely, kundi may kasama. Siya ay isang samahan. Ang Diyos ay samahan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang banal na Sangtatlo, hinahain sa atin ang ganong klaseng buhay na hindi nag-iisa. Nakakatuwa itong grupo na ito, nagsimula lang yata. Father, ilan nakita na simula ko? 5 lang. Dumadami. Ito ay reflection ng Holy Trinity, samahan. Kung sino ang sinasamba natin, ganon tayo nagiging katulad. Kung sinasamba ang pera, nagiging mukhang pera. Kung sinasamba ang kapangyarihan, nagmumukhang senador. Diyos ko. Kung ano ang ating sinasamba, gano'n na nagiging katulad natin. Pero tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, ang sinasamba natin ay Diyos na samahan. Kaya ang simbahan, ang bunga ng pagsamba dyan. Samahan, simbahan. Pero nakakahiya nga kita rin, ngayon ako na umulit, so nag-iisip ako ng bago. Pero ang pinakamaganda dyan ay ang mababasa natin sa unang sulat ni San Juan. Kinakanta natin yun. Diyos ay Diyos ay Diyos ay pag-ibig. Walang umiibig na mag-isa lang. Walang umiibig. Ang pag-ibig, hindi ito ginagawa ng Diyos. Kundi ito ang buhay mismo ng Diyos. Ito ang pagka-Diyos ng Diyos, pag-ibig. Walang umiibig na nasa loob lang ng kwarto, nakatulala, o nakatingin sa salamin. Ang pag-ibig laging may nagmamahal, may minamahal, at ang pagmamahalan ng dalawa nagbubunga sa pangatlo. Makikita yan sa pamilya. Diba? Parang minsan iniisip natin, parang kulang yata. Wala pang diba? Huwag niyong nagtatanongin nyo sa mga pamangkin nyo. Mape-pressure yung mag-anak. Pero parang may kulang. Kulang ng bunga. Kulang ng bunga. Kasi ganun ang pag-ibig. May nagmamahal, may minamahal, at ang pagmamahal nagbubunga. Ang ama na nagmamahal, mahal ang kanyang bugtong na anak, at yung pagmamahala na yun na simula't simula pa, nagbunga sa Espiritu Santo. Yun ang pag-ibig. Pero masyado yatang malalim yun. So gawin natin mas naiintindihan. Bago ako naging pare, ako ay pinadala sa Bilibid, no? Hindi bilang bilanggo, kundi bilang chaplain ng mga bilanggo. At isa doon, meron nagigitara doon sa maximum security, quadrant 2. Nagigitara siya. Lagi siya nagsisimba. Pag may Bible sharing kami, siya ang umuupo siya doon, siya ang tumutulong sa amin. Tapos one time, nung medyo magkakilala na kami, nag-usap kami kung ano ang nangyari sa kanya. Pinito niya ang buhay niya kung bakit siya napadpad sa bilangguan. At ang sentensya sa kanya ay life sentence. 40 years sa Bilibid. 40 years sa Bilibid. Nakulong siya 19 years old. Nakulong siya 19 years old. At 18 years na siyang nakakulong. Kalahati pa lang. Meron pa. Buong buhay niya nandun siya. So siya nagkikitara sa amin sa misa, napakagaling. So nag-usap siya, ano ba nangyari? Taga-Tondo.
member ng gang, nagkainuman, nag-enjoy masyado, nag-rumble yung dalawang gang. Ang bunso niyang kapatid, hinawakan ang bote, binasag, pinukpok sa ulo ng isang kapwa gang at sinaksak pa. Nagkakagulo, nakapatay. 40. Dahil palpak ang ating hustisya sa Pilipinas, ano ang ginawa nila? Nag-usap sila ng kapatid niya. Siya yung kuya, yung bunso yung nakapatay. Yung bunso yung nakapatay. Nag-usap sila, ang sabi nung kuya, ako na lang. Ako ang aamin. Sinabi niya, ako ang aamin kasi ikaw bata pa. Ako ang aamin kasi ikaw matalino. Ikaw yung kinabukasan. Ako adik. Wala na ang buhay ko. Ako ang aako dyan sa kasalanan. Dahil palpak ang hustisya sa Pilipinas, hindi nakita ng mga pulis yun, hindi nakita ng korte. Ano nangyari? Siya ang nakulong. Siya ang nakulong. Yung kuya na umako. Yung totoong nakapatay, malaya. Nasa na yung bata? Yung bunso ngayon. Supervisor ng construction company sa Dubai. Maganda ang buhay. Habang pinaginilayan ko yung kwentong iyon, yung narinig kong kwento, doon ko naisip, yun ang itsura ng mukha ng Diyos. Nakita ko sa bilangguan, ang itsura ng mukha ng Diyos. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal gamit ang mga kriminal sa akin. Kung kaya ipahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang itsura ng kanyang pag-ibig gamit ang mga kriminal, paano pa kaya sa atin? Paano pa kaya ang buhay natin? Ang buhay natin, kahit payak, kahit simple, nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. At alam natin lahat kung ano ang klaseng pag-ibig na ito. Ito yung pag-ibig na hindi sumusuko kahit mahirap. Ito ang pag-ibig na sasabihin, pwede pa kahit akala natin wala na. Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ay pag-ibig. Ganun naman ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganun na lamang ang sinasabi sa Ebanghelyo. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang anak. Anak na nagdusa, nagpakasakit, namatay, itinakwil. Ganun ang klaseng pag-ibig ang meron ang Diyos. Ganun din ang pag-ibig na ating tinatanggap. So maganda pagnilayan ngayong linggo kung ano ba yung mga pagkakataon na naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Kailan ako sinabihan ng Diyos na huwag kang susuko kahit tingin ko ayoko na? Kailan sinabi ng Diyos na huwag kang masyado madadala ng dilim? Meron pang liwanag. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Meron pa. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig na hindi sumusuko kahit tayo gusto ng sumuko. May magandang kanta mga Jesuita dyan. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi kita bibitawan kahit minsan gusto mo na akong bitawan. Maraming pagkakataon na naranasan natin yan. Sa pagka-Jesuita, sa pagkapari, sa pag-asawa, akala ko hindi na. Pero hindi sumusuko. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang nais kong pagnilayan natin sa linggong ito. Ano yung mga karanasan at mga karanasan natin ng pag-ibig na hindi sumusuko sa ating buhay. Pag-ibig na tumatayo kahit mahirap. Sa ating Ebanghelyo, ilang beses inulit ang sumasampalataya. Ang sumasampalataya sa Kanya. Sa English, ang ginagamit ay believe. Pero ang mga Protestante, ang tingin nila sa believe, iniisip lang. Kailangan lang isipin ang pananampalataya. Pero sa atin, naniniwala tayo na ang pananampalataya ay isinasabuhay. Isinasabuhay. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Anong nais ng Diyos sa atin? Hindi mapunta sa impyerno. Hindi maparusahan. Hindi yun ang nais ng Diyos sa atin. Ang nais ng Diyos lahat sa atin ay mabuhay ng walang hanggan kasama niya. Pero, nakabatay sa atin kung tayo ay susunod doon.
Kung tayo ay makikilahok doon sa buhay ng pag-ibig ng Diyos, paano? Gamit ang mga maliliit na bagay sa ating buhay. Pagpapasensya, pagpapatawad, pagbibigay ng oras sa isa't isa. Ganon ang pag-ibig ng Diyos na ating din sanang naranasan at yun din sana ang iparanas natin sa kapwa. On a personal note, yun ang pag-ibig na naranasan ko tulad ng sinabi ko. Ang buhay pagkapari naman, hindi naman ito bilangan na lumalabas mula sa langit at nahuhulog sa tao. Yun ay lumalabas mula sa isang pamayanan, sa isang community. At dito sa Navotas, ito ang aking community. No? Ito ang aking community. Si Dr. Rosete na nakita ko ng isang beses. Alam niyo ba, nag-uusap kami yan habang inaayos niya yung meeting ko, yung brace ko. Na-mention ko daw sa kanya na gusto ko magpare before. Ano pa ako noon, high school. No? Ganoon na lamang kung paano tayo inihananda ng Diyos para ang pamayanan ito ay magbunga ng pari. At hindi lang pari ang pinakamaganda niyang bunga. Ang pinakamaganda niyang bunga ay mga hindi pari, tulad niyo, na tapat sa utos at pag-ibig ng Diyos. Kaya maraming salamat dahil binigyan niyo ako ng pamayanan. Habang lumalaki, para ipakita ang pananampalataya niya. Sabi nila, it takes a village to raise a child. But it takes a whole community to produce a priest. Ako yung inordinahan. Pero tingin ko, ako yung inordinahan kahapon. Pero sa ating lahat, ako lang yung representante. Kasi hindi kaya nagpipagdita umakyat ng bukid nun. Ako kamulong. Si Mami aakyat lang ng seminaryo, masakit na yung tuhod. Hindi dito, akin lang. Sa akin lahat ito. Sa atin lahat ito. Salamat at pinakitaan niyo ako ng pananampalatayang buhay sa tahanan. Mga kapatid, Tuloy po na. ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng makapangyarihan sa lahat, doon numulat ay ito at uukot sa nabuhay at mamaya na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkakaroon ng masasarap, sa pagkabuhay Sa buhay na walang hanggan. Puspos ng utang na loob sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Tawagin natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo at sabihin, Banal na Santatlo, panibaguhin, tubusin at pabanalin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, nawatan ang kanyang mga kasapi sa pamamagitan ng pagdadamayan at pag-ibig ay magpatunay sa hiwaga ng kabanal-banalang Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating bansa, naway pagyamani ng banal na Santatlo, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ang ating pagkipagkapwa at malasakit sa isa't isa sa kanilang pamamagitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga Kristiyanong mag-anak, panalangin nawa ng banal na Santatlo ang kanilang pag-iibigan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, tulungan nawa sila ng Diyos Ama na maging malikhain ni Jesus na sila ay maging lingkod sa kapwa kabataan
at ng Espiritu Santo na sila'y umunlad sa wastong pamumuhay at kaalaman. Manalangin tayo. Mga kapatid, ating ipanalangin ang ating mga personal na pangangailangan at panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang lumikha, anak na manliligtas at Espiritu Santong aming gabay. Pabanalin kami sa pag-ibig. Kasihan kami ng biyayang maging tapat sa simbahan na siyang larawan ng Diyos na Santatlo. Sa iyong Ama, Anak at Espiritu Santo ay ang papuri at luwalhati magpasawalang hanggan. Amen. Magsilbong lahat makisa sa pag-aaral. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sa mayang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marami na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu hindi naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinapahiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayaan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, Amaling nga simbahan laganap sa buong daigdigan. Basbasin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo, namin banal na Santo Papa, at tinatanilang kagida sa Piliana ng mga Obispo, si Father Benjo, ang aming bagong pari, at ang lahat ng kapalihan. Alalahanin mo si Tatay Arsenio, Nanay Erlie, Kuya Joey, at Tatay Miguel, na kinabang mo mula sa daigdig nito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaysa ni Cristo sa pagkamatay, ngayon sila'y pumanaw, na may makasasala ni Cristo sa pagkabuhay. Kalalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo silang patuloy sa kaliwanagan. Kawan mo kung inapatin kami lahat ng mga saksi at tunay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo. May pagdiwag nawa namin ang pagpupuli sa kararangan mo sa pagpagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Tumayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magpakinabangan nawa aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at sa aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa mga magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nung ako ay naordina, meron kaming inalay na bulaklak sa mahal na Birhen Maria. Ewan ko kung handa ang choir, kumanta ng isang Marian song. Kaya ba nila? Stella Maris. Kung hindi kaya, at siguro lahat tayo dito, mahal na Birhen. Nung ako ay nag-perpetual first vows bilang Jesuita, meron kaming practice na pinapalitan namin ng pangalan namin. Kasi bagong buhay na yun. Ang pinili kong pangalan ay Ignacio, dahil kay San Ignacio at Maria, dahil sa mahal na Birhen. Tingin ko ang mahal na Birhen tahimik sa buhay ko, pero laging present to help me. And hope, I pray that she will continue to guide me closer to Jesus so that I can become a good priest. So, nung
Tinobinahan, may binigay na bouquet sa amin at inalay namin sa mahal na Birhen. Andito siya ngayon. Bibigyan natin ng pareho lang naman yan. Sige, pagdasal tayo sa mahal na Birhen. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyo po kayo at manalangin para sa pagpapala ng Diyos. Iligtas nawa kayo ng ating Diyos Ama sa panganib at pagkalooban kayo ng lahat ng kabutihan. Amen. Amen. Puspusin niya nawa ang inyong mga isip at puso ng kanyang salita at pandugan kayo sa walang hanggang kagalakan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng kanyang espiritu sa pagkilala at paggawa ng tama't marapat sa kanyang landas. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo, tapos na ang banal na misa, pumayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. At ngayon ang papahali ng Benjo ng kanyang napakabangong kamay. Pumila na lamang po ang hahalik sa kamay ni Father Benjo.
pagkain na ito upang mapatatag ito ang aming katawan at ang aming samahan. Naway mapalakas ito ang aming katawan upang mas mapagmahal pa at magpaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming kapwa. Basbasan niyo rin po ang samahan na ito upang sila ay maging liwanag sa aming lipunan at pamayanan. At basbasan mo ang pagkain ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Happy birthday to you!